Maaga nga pala ako nagising ngayon mga mare. Pinilit ko talaga bumangon dahil nga mag-aasikaso ako ng mga labahin. Pinaikot ko na nga itong mga natitira pang labahin dito. Puyat kasi si Crisel kaya tulog pa rin siya hanggang ngayon. So habang nagpapaikot ako ay sinampay ko na nga itong mga nauna kong nilabhan. Pagkakataon ko na nga tumatapos yung mga gawain ko dito sa bahay, mare. Kundi aabutin na naman to ng 1 hanggang 2 araw. Yung tipong 45 minutes ka lang naglaba pero yung sinampay mo inabot na ng 1 araw. After ko nga magsampay mga mare ay magwawalis na rin ako dito sa may gilid namin. Habang naikot pa yung mga labahin ko dun ay lilinisin ko nga muna yung mga samot-saring kalat dito sa labas. Sunod ko naman siguro lilinisin ay mamaya yung nasa loob. So habang nagwawalis nga ako ay biglang dumating si Janjan. Nag-aasikaso din kasi siya ng kanyang NBI. Pumasok na nga kami sa loob dahil nga siya na rin muna magbabantay kay Janelle. Oo, gising na si Janelle ng ganyang oras. Nanonood lang sa loob ng kwarto, puti hindi nagliligalig. Inayos ko na nga muna tong kalat sa mga mesa at sabi ko nga ako'y magje-general cleaning na. Dahil nga may mga kanya-kanyang lakad ng mga boys ay masarap mag-ayos ngayong araw. Inilabas ko na nga yung mga gamit at ayan mga mare, nagulat ako sa bumungad sa akin, mga tambaking hugasin. Iniwan ko nga lang to kagabi mga mare pero ayan, talagang hinintay pa rin ako ng mga hugasin. Sana all, yung tipong kahit iwanan mo hihintayin ka pa rin. Isang plato nga lang yung ginamit ko kagabi mare pero parang 100 itong huhugasin ko. Kaya nakaisip ako ng paraan mare, gamitin natin ang pagiging reels natin. O diba, isang pitik ko lang ay ayos na yung mga plato. Malinis na rin dito sa aming mga lababo. Nakakainis nga yung lababo namin mga mare. Last year lang nabili yan pero ganyan na, mukhang hindi siya stainless. So after ko nga maghugas ay ayan na nga, nagising na rin si Bebo mga mare. Pinanood ko nga lang siya dito sa labas at sobrang kalat nga dito sa aming sala. Kaya para makalinis ako ng ayos ay inutusan ko si Janjan na ilipat muna yung TV sa kwarto at dito muna sila mag-i-stay. Ibinabad ko na nga din muna sa labas yung aming kama para mabilag. Inilabas ko na nga rin pala tong bike ni Bebo para makapagsimula na ako mag-ayos. Masarap talaga maglinis mga mare kapag mag-isa ka lang. Yung tipong walang maggugulo sa'yo. Tapos may malakas na sound sa paligid mo. O diba? Hindi ka talaga tatama rin maglinis niya. Tinupi ko na nga muna itong mga foam mare para makapagwalis ako. Ganito nga pala ang buhay ko dito sa bahay. Ang dami nga nagsasabi na buti nga housewife lang daw ako. Dito lang daw ako sa bahay, nag-aalaga ng bata at naglilinis ng bahay. Hindi daw nakakapagod, hindi daw katulad sa trabaho. Naku, unang-una wag niyong nilalang ang pagiging housewife. Akala niyo madali lang mga ginagawa nila. Kung tutuusin nga ay mahirap din trabaho to. Iba't ibang role pa ang iyong gagampanan. Yung pagmulat pa lang na mata mo ay mag-aasikaso ka na, maglilinis ka, punas dito, punas doon, kaya magiging yaya ka. Kanina nga ay laundry lady ako mga mare, naglalaba din ako. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking mga damit ay nilalabhan namin mga mare. Nagiging chef din ako mare, nagluluto ako ng mga almusal. Yung tipong kahit hindi ako masarap magluto para sa kanila ay nagugustuhan na. Nurse sa mga anak mo kapag may sakit, aasikasuhan, aalagaan. Minsan naman entertainer ako mga mare para mapasaya yung mga bata. Minsan si Mr. Charing. Kaya hindi biro maging housewife. Wala kaming day off, wala din kaming sick leave. Kaya kahit may sakit ay talagang kikilos ka pa rin. Dapat nga may mga sahod din kaming mga housewife. Biruin mo para kaming 24 hours nagtatrabaho, minsan OT pa sa madaling araw. Swerte na lang kung makatulog kami ng mga 10 hours. Kaya mga mister, mahalin at alagaan yung mga asawa nyo. Minsan pag day off nyo, itreat nyo sila sa labas. Hindi lang nagsasalita yan pero minsan pagod na rin yan. Gusto din namin din syempre mag-unwind. So, yun lang mare, na i-share ko lang din ang pagiging housewife. Mabalik tayo sa paglilinis ko. Iniligpit ko na nga lang itong mga laruan ng mga bata. Reklamo ko ng reklamo na ang kakalat ng laruan nila. Pero hala, sige naman lang ako sa bili. Nakapag-map na rin pala ako dyan mga mare. Kaya ayan, medyo malinis na rin ang aming sala. For sure, paglabas ng mga bata sa kwarto ay kakalat na naman dito. Ayos na rin yung mga mare, at least nakikita mo silang masaya. Hindi ko pa nga natutupi yung mga damit dahil wala pa naman 2 araw. Uminom na nga muna ako ng tubig.
Hindi naman ako sa gin bilog pero bakit ang daming gin dito? Naalala ko may mga ininom pala akong asawa. Charot. Ginagamit din kasi itong pang-insenso. Uso na din kasi ang lamok dito mga mare. Kaya ayan, pakalat-kalat na lang. Malinis na rin pala ang mesa namin para pagkakakain na mamaya. Ay ready na siya. Sa paglilinis ko nga mga mare ay nakita ko itong gunting sa wakas. Nung isang araw ko pa ito nahanap. Madumi na nga siya dahil nakita ko sa may basurahan. Pag ito na wala pa itatali ko na talaga. Isiningit ko na rin din ang pagwawalis dito sa may kusina namin dahil nagtotopak na rin si Crisel. Katatapos lang din pala nilang maligo. So nagpahinga na nga muna ako dito sa kwarto mga mare. Wala pang kalahati ang araw pero mukhang haggard na ako. Mamaya ko na rin siguro tatapusin ang pagsasampay at paglalaba. Makikipag-banding muna ako sa aking mga chikiting. Paalam!